Kap, durugin mo na. Alam mo, durug na yung tao eh. Durug na. Hindi ko na lang i-mention kung sino yung halimaw na yan. Unang-una, tama yung sinabi ni JC De La Cruz. Tama, wala nang pera yung tao na yan. At tama din yung sinabi ni Makagago, kung may pera man, tama na lang. Sapat na lang. Ganun na lang. Oh, yun na lang. Totally, siya, kumakapit na lang yun eh, sa connection eh. At yung ibang connection niya, totoo naman na, pwede rin siyang ilaglag. Kasi wala nang mahihita sa kanya. Wala na rin makukuha at wala na rin pakinabang sa kanya. Di ba? Hindi naman siya pwede magkunin nila para maging vlogger siya. Una-una, negative ang reputasyon ng taong yun. Di ba? Ngayon, lumabas na rin naman yung issue na wala naman pala talagang utang si Amy Marcos sa kanya at hindi naman totoo na pinapadala niya ng pera. Ayan. Di ba? Hindi niya raw ako kilala pero nanonood, nagko-comment ang kupal diyan. Di ba? Yung tao na yan, nakakaawa na lang. Nakakaawa na lang, guys. Nakakaawa na palamunin. Umaasa na lang yan sa mga follower na hinuhututan niya, nagpapautok na lang sa kanya. Yan na lang ikinabubuhay niyan. Yan na lang. Yung makautok siya ng kung sinong follower niya. Di ba? Kaya, ito naman ang totoo niyan eh. Kaya lang naman ako niya kinaibigan dati dahil gusto niya, i-connect ko siya kung ano man mayroon tayong mga kakilala para makapanghutot siya doon at kung ano man ang gusto niyang ipasok na proyekto ng kanyang mga amo sa sindikato nila. Yun lang. Pero yung sasabihin mo na, kaya nga, inano ko yun eh, kaya nga, lahat ng mga pinagawa niya sa akin, pera ang kapalit lahat. Pero wala siyang nahita sa akin. Wala. Bagkos, siya ang nabudol ko. Siya yung na-scam ko. Siya. Hindi ako ang nahututan niya. Di ba? Ako pinipigil ko na wag nang ilabas kung ano man yung naging conversation namin. Pinipilit ko yun eh. Pero, hanggat maaari, ano na lang, di ba? Kaya nga hindi ako umano na eh. Di ba? Diba, nakakahiya. Biri mo. Kayo napanood nyo na rin naman. Napakinggan ninyo na sarili niyang magulang kung sabihan niyang putang ina. Di ba? Kung sabihan niya ng putang ina ang magulang niya, yan bang matino? Di ba? Yan, yung nagko-commit na yan na babariling kita sa ulo. Alam mo, hindi ako takot sa mga ganyang komento. Yung mga tawag na death threat, hindi ako takot sa ganyan. Kasi ako sabi ko nga, simple ang pananaw ko sa buhay. Mamamatay tayo kung ipagkakaloob ng Diyos Ama. Siya ang magbibigay ng oras kung mamamatay tayo. Yung mga taong takot mamatay, yung pa ang napapadali. Yung pa napapadali. Yung pa napapadali, totoo lang. Diyos lang ang nakakaalam kung mamamatay tayo. Hindi yung, sabi ko nga, hindi ako tatagal as political vlogger ng more than 20 years kung ako ay madaling madala sa mga pananakot na ganyan. Hindi ako tatagal ng more than 20 years kung ako ay madaling matakot sa mga banta-banta.
Hindi ako madali sa ganyan madala. Mm-mm. Hindi ako nadadala sa mga ganyang pananakot. Mm-mm. Hindi ako nadadala sa mga ganyang pananakot na paparilin sa ulo, papatayin. Kasi alam nyo, ang totoong papatay, hindi na nagbabanta. Hindi na. Bakit ka mo? Kasi binibigyan mo lang yung taong papatayin mo ng ebidensya laban sa'yo. Di ba? Bibigyan mo ng ebidensya. Binantaan mo siya eh. Ikaw nag-threat. Binigyan mo ng dahilan para magamit laban sa'yo. Di ba? Ganun katanga ang mga taong yan. Di ba? So, di ba? Kaya nga nila nasasabi po yan kasi wala silang kakayahan gawin yun. Ang kakayahan lang nila ang mag-threat. Yun lang. Pero yung actual na gagawa, hindi. Di ba? Ako naman naniniwala naman po ako kahit papaano. Yung taong yung kabayo na yan, puro ngak-ngak. Puro ngak-ngak. Puro ngak-ngak lang hayop na yan. Di ba? Walang utak. Kung may utak man siya, kaya siya nakakonektado kung sino mga personalidad, noong mga panahon na yun, medyo mayroon pang laman ang utak niya. Sabi ko nga sa kanya nung huling live ko na ang problema sa kanya, yung yabang. Yabang na wala naman ipagyayabang. Di ba? Okay lang sana magyabang ka na mayroon kang ipagmamayabang. Di ba? Hindi. Ito na lang naman natin. Saan pa siya umaasa? Nang lalamunin niya. Di ba sa follower? Di ba? Follower. Sa sindikatong kinaaaniban niya. Di ba? Di ba? Oh. Bakit hindi ka na, ba't hindi na nag-commit yung kupal na yan? O, tatanungin ko pala sa'yo, ay yung may pangalan na 3 letra dyan, yung nanay mo ba, kinakantot ng kumpare ng tatay mo? Ha? Curious lang ako. Ha? Kabayo, kinakantot ba ang ina mo? Ha? Kasi, ito to ha, sa lahat na nagpapakilalang trilyonaryo, bilyonaryo, milyonaryo, ngayon ko na-realize na ikaw ang bukod tangi na ang sagwa ng pagmumukha mong ihudi puta kang ina ka. Ang pangit ng mukha mo. Norman Mangusin. Sino yung Norman Mangusin? Yan ba yung mukhang kabayo? Maliban sa pagiging kabayo, mukhang kupal na mukhang mahilig magbanta? Putang ina naman. Hindi ka ba nahihiya sa pagmumukha mong putang ina ka? Ha, Norman? Alam mo, hindi kita masisisi. Oo, Norman eh. Hindi kita masisisi kung bakit ayaw mong gamitin ang tunay mong pangalan. Oo, hindi kita masisisi kung bakit ayaw mong gamitin yung totoong pangalan mo na Norman Mangusin. Kasi ang bantot, ang pangit, kasi pangit ng pagmumukha mo. Di ba? Ang pangit na nga ng pagmumukha mo, ang pangit pa ng pangalan mo, ang pangit pa ng ipelyido mo. Di ba? Kaya talagang kailangan mo mag-alyas na Marcos ang dinadala mo. Siyempre nga naman, Marcos medyo magandang reputasyon, maganda ang ipelyido, powerful, ika nga. Ayaw nga pala, speaking of powerful, di ba ganyan ka? Ganyan ang galaw mo? Kumukunik-kunik ka sa mga tao na may mga koneksyon sa mga powerful. Kagaya ng ginawa mo sa pagkakaibigan mo sa akin. Pero, totoo, salamat at dahil nawarningan ako ni General Francisco Balagtas. Di ba? Take note ha. Sabi mo nung nakaraan live mo, kabayo, tanungin nyo si Tony Cote.
Di ba yun ang sabi mo sa live mo? Tanungin nyo si Tony Cote kung bayad ka ba sa manok. Putang ina pare. Sabi mo pa, regular kayong magkasama at nagmagkasama kayo nung nakaraan. Nung nakaraan lang, sabi mo, magkasama kayo. Magkasama kayo nagsasabong. Tanga ka ba? Kaibigan mo, hindi mo alam? 2024, patay na yung tao. Patay na si Tony. Patay na. Ngayon sasabihin mo, magkasama lang kayo nung nakaraan.